Hindi naman po ganun ang station eh. Tinatanong ko po kayo, pinapayagan nyo po ba? Hindi po dapat. Hindi dapat. Pero nangyayari kasi may ebidensyang pinapakita yung aming chairman. Doon na nila dadalhin yung pera eh. Noong mga nakakubra eh. Ang nangyayari dyan, doon nangyayari yung pagbibiyak eh. Na nilalagay nila sa legal, saka nilalagay sa illegal. Ang tanong, paano nyo na-abate tong ganitong klase na kung saan nananakawan ng ating gobyerno? Di po namin alam yan. Nagsisinungaling ka yata, Iha. Di naman po. Di talaga. Ibig mong sabihin, Personal. kayo ang nandun, hindi nyo alam na may sigalot sila? Samantalang kami na nandito sa Kongreso, alam namin na may sigalot? Sagutin mo ako, Iha. At baka... Kasi sila yung aming authorized No, STL. what we're trying to say right now, right here, that your policy is not good. Bakit? Kasi, basta nakatanggap kayo ng pera, kahit sa illegal yan, tatanggapin namin. That's it? Yes or no? Sorry po, hindi na namin alam na illegal. Basta po sila Yun na nga ay hindi nyo alam na STL illegal agent namin. May, no? Para hindi tayo, no, ito susugan ko lang yung sa iyo. Medyo naligaut na tayo doon eh. Yung sa permit, okay kasi we have discussed that. I remember, tama si Congressman Acop, when we were together with Congressman Danny Suarez during that time, we have discussed that lengthily eh. And we were able to find out that the franchise that being issued by the PCSO does not need, no, yung sa local government, no. And we subscribe on that, yung mga station, betting station natin na nakalagay. Allowed yan. But ito yung tinatanong ko kanina pa eh. From the moment na tumaya na yung tao, nakuha na nila yung mga taya, ililipat na nila to ngayon sa estasyon, doon sa anong pa tawag doon, parang ponduhan, para anong tawag doon, meron silang tinatawag na pinaka-station. Doon na nila dadalhin yung pera eh. Noong mga nakakubra eh. Ang nangyayari dyan, doon nangyayari yung pagbibiyak eh. Na nilalagay nila sa legal, saka nilalagay sa illegal. Ang tanong, paano nyo na-abate tong ganitong klase na kung saan nananakawan ng ating gobyerno? Dahil na nga, yung legal, ginagawa pa nilang illegal. Yung sugal, ginawa pa nilang illegal. Dahil nga, binibiyak nila eh. So, paano yung ginagawa ang pag-aaresto sa mga taong gumagawa nun? From the betting station, going to the, what you call that? Yung pinaka-mother unit nila. Doon dinadala yung pera. Paano nyo na-abate yung ganong klase sitwasyon? PNP? Your Honor, ang... na-aresto lang po natin is yung nangongolekta na walang ID, hindi po naka-uniforme. Pero kung may naipakita na ID at naka-uniforme at nakakolekta siya, then dadalhin niya doon sa station nila at yung sinasabi niyo po na ginagawa nilang illegal, yung illegal, hindi na po namin namomonitor yun, Your Honor. Okay, PCSO. So, paano ginagawa niyo sa ganitong klase ng problema? Na kung saan dito, alam mo, dito kayo nananakawan ng bilyon-bilyon, ha? Mayroon pong guaranteed monthly retail receipts yung aming STL. Ano, merong ano? Guaranteed monthly retail receipts. Oh, yan. Yan yung napag-usapan natin sa committee on, kumbaga, nakaasa kayo doon sa monthly na binibigay. So, hindi nyo na tinitignan kung ginagawang illegal o legal yung pinapasok na pera. As long as nag-guaranteed kayo sa perang matatanggap nyo, that's it and that's all. Opo. Ay, naku po. Mr. Chairman. Asan ang moral fiber nyo? PCSO. Sir, siguro, baka sa law enforcement Pati di nyo agency na tulungan po yung ating mga siguro. PNP. Di naman na You have to have a guidelines and policy to check Mr. yung Chairman. mismong sugal na binibigyan nyo ng prangkisa. Hindi laging pera na lang nasa isip nyo. Di ba? Po, legal sa amin sila. Kasi sila yung aming authorized No, STL. what we're trying to say right now, right here, that your policy is not good. Bakit? Kasi, basta nakatanggap kayo ng pera, kahit sa illegal yan, tatanggapin namin. That's it? Yes or no? Sorry po, hindi na namin alam na illegal. Basta po sila Yun na nga ay eh, hindi nyo alam na STL illegal agent namin. Can you kindly, Mr. Chair, invite natin yung sinong PCSO chairman ngayon? Chairman, Juni Kua po. Si Mel Robles? Sige, we'll be inviting them over to find out the policy regarding din sa binibigay na pera na hindi, kahit na sa manggaling yung binibigay, as long as natanggap na nila, that's it and that's all. Di ba? Mr. Chair.
Oh, yes, MBI. Mr. Erwin Tulfo, Congressman Erwin. So, si Attorney Santiago, please. Yes, sir. Mention ko lang, sir, si GM Mel Robles, sir. Pinatawag po kami sa opisina niya. Ito po yung diniscuss niya precisely. Yung meron nga pong legal at meron yung illegal. Nag-operate po kami dito po sa may Stop and Shop sa Manila. So, ang nangyari po kasi, merong legal, a few steps away, yung illegal. Ang nangyayari, yung legal nakasara. So bali, parang ituturo, doon yung isa. So yung mga bettors, lumalabas, doon sila lahat pumupusta, sir. Sa illegal? Sa illegal. So na-operate naman natin yun, sir. At pending pa rin siya. At doon na nga, meron nga pong tumatawag. At kilala naman po dito yung sinasabi na pinaka-operator, kulang lang po talaga sa ebidensya. Ngayon po, nabanggit po ni Congressman Tulfo na wala po nakakasuhan ng malaking tao, public official. Maganda rin po dito sa amendment ng batas, hindi lang po yung penalty, pati po yung pagpapalakas ng investigasyon. Halimbawa po, ipasok natin dito yung technical aspect na para masama sa ebidensya at mapatibay. Kasi ngayon po, hindi naman talaga yung mga malalaking tao, hindi mo talaga makita yung involvement nila unless meron po tayong technical aspect. At makikita po dito lahat ng high-ranking public officials na sumasawsaw dito, makakasuhan po natin, sir. So now, it is confirmed, no? Nako-confirm na natin that yung kinukuha sa mga betting station ay binibiyak at dinadala sa illegal. At sino ang mga nagdadala sa illegal? Chairman. Yun ang mga tanong eh. At now, I realize that really, yung pinag-uusapan namin kanina ni Congressman Acop, from the betting station, which is allowed by the PCSO, and because the policy of the PCSO is kahit sa legal yan at illegal, tanggapin natin, di ba? At pagkatapos, pagdating ng mga kinubra nila, doon nila hinahati. And now, it is being confirmed by the, you are from NBI. Yes, sir. From NBI. Chairman. So, okay. Sige, Congressman Paduano, please. Anyway, Chairman, ito actually yung the situation that was mentioned by the NBI, yun yung sinasabi ko eh. Kasi PCSO, kaya lang talaga sa guidelines nyo, you review and amend your guidelines. Dapat only those betting stations recognized by PCSO at the same time, may business permit ng LGU. Problema yan ng police. How can they act on it kung mismo ang PCSO, parang short of saying is, you're cuddling illegal bettors and illegal betting stations. Dapat sa guidelines yung malinaw na only those betting stations recognized by PCSO, at the same time, they should provide a business permit. Kasi, pag wala business permit, just like what the NBI has mentioned, ito yung legal, ito yung illegal, sarado, bukas no, what can the police do? Yes, oh. Pero kung walang business permit, pwede nila doon nila idaan. Hulihin, pasara. Alam naman natin yan na na by bokis eh. 'Di ba? Ang bokis ito siyempre yung bokis ito yung legal daw dahil may mga IDs, may mga certificate, blah blah, etc. Pero percentage of that, smaller percentage remitted to the PCSO, pero yung malaking porsyento binabangkahan nila. Ayun naman talaga ang totoo, madam, di ba? PCSO. And you cannot just point your finger to the police. In the first place, kayo po may problema. Tingnan mo, NBI na mismo. Bakit hindi makagalaw? Dahil may problema. For example, isang guidelines yung dapat, only those na nagpapataya, na may ID mismo, yun lang dapat ang legal. Hindi yun after apprehension ng police, sa kalalabas yung certification. Ganon din yung mga betting station. Pagpasok ng police, illegal, lalabas yung certification. And you allow it. Dapat ayusin na yan yung guidelines nyo. Hindi pwede na after apprehension, sa kalalabas yung certification at mga IDs. PCSO, can you reply? Nahihirapan. You're pointing your finger to the PNP, pero nahihirapan din police natin. Well, in fact, ang NBI nga, problema na, hindi na nila magalawan dahil lalabas na naman yung certification.
nung betting station. Question, Congressman Paduano, if I may, no? Why did you come out with that kind of policy wherein all the operators of the, ano ba yan, STL, ay binibigyan nyo sila ng parang mandato na sa loob ng isang buwan, kailangan ito ibibigay nyo sa amin. And we know, we don't care kung ito'y nanggaling sa legal o illegal. Why do you have to come out with that kind of policy? Ako sa tingin ko yung policy niyan, bulok yan. Di ba para bang sinabi mo, ito bibigay mo sa akin, kahit kunin mo yan sa illegal, wala akong pakialam, as long as binibigyan mo kami. How did you come out with that kind of policy? PCSO. Sir, bali po sa operations kami, pwede pong sumagot siguro yung STL core group namin. Sila po Hindi, tanong ko sa iyo, paano kayo nag-come out sa ganyang policy? Sino gumawa ng policy niyan? Kailan ginawa ang policy niyan? Dati pa po, nung since the start po, based on the voting population. Panahon nino? Yung 2006 pa po. 2006 ganyan na? Nagbibigay po na sila talaga ng ganitong klase ng ano? Opo. Oh my goodness. Mr. Chair. Congressman Erwin Tulfo, then Congressman Gomez. Mr. Chair, yun po kasi yung dikta ng mga may hawak ng franchise. If you remember, kasagsaga ng wedding, gusto nating i-legalize ang wedding. So, anong nangyari doon, ginawang franchise, ginawang STL kuno. If you look at the list of PCSO, Mr. Chair, tignan mo kung sino ang mga may hawak ng franchise. Hindi ko nababanggitin. Baka malaglag yung mata mo. Dahil yung mga nag-operate ng illegal na wedding, sila din ang may franchise. And of course, definitely it's beyond the control of PCSO then in fairness po to them. Nilagay daw po nila yon because I did that story when I was a journalist. Nilagay niyo para safety measure kasi yung isang franchisee, yung may hawak ng franchise, Mr. Chair, idideklara lang sa PCSO na kumita lang siya ng 50,000 ng buwan na yon. So naglagay sila ng limit ng cap. At least ito ang ibigay mo. Hindi nga po maganda pero kasi wala talaga matanggap ang gobyerno. Pangalawa, Mr. Chair, ito, hirap na hirap ang pulis natin, NBI. Paano? Yung may ID, sir, dalawa ang kanyang hawak na taya. Ito i-remit niya because yung STL operator siya rin nagpapatakbo ng illegal. I-remit niya yung malaki dito sa illegal, konti lang i-remit sa PCSO. Pero pag tumama, PCSO magbabayad. That is what is going on, Mr. Chair. Oh my goodness. Mr. Chair. Congressman Gomez and then Congressman Acop. Mr. Chair, regarding sa quota ng PCSO, all of their transactions are electronically transmitted. Ibig sabihin nito, Mr. Chair, lahat ng transactions nila are supposed to be recorded. Correct? Tama ho ba? Electronic na ang gamit ninyo, di ba? Hindi po. Hindi pa rin? Opo, nagpapataya sila sa ano. So, paano yung daily ninyo na reporting sa PCSO? Hindi ba nagsasara kayo ng gabi na alas 8 para i-report na yun? Yun po, bali from the authorized agent corporation, sila po yung nagsasubmit ng sales. Then from those electronic transactions, dapat makita na natin kaagad kung ilan yung pumapasok sa kanila na pondo. Daily po, meron silang daily sales Oh, report. tapos meron pa kayong cap, ganun ba? Opo, at the end of the month, ito total po namin kung na-meet nila yung kanilang So kung monthly. sobra, Parang nire-reflect din. hindi, kaya Actual nga. sales, Sabi yun nyo po kasi yung nire-record. sinabi mo kasi may cap eh. So Opo. pag sumobra yung taya na legal, Opo. kanila na yon. Hindi po. Basta kung anong dineclare nila sa PCSO, yun na po ang nire-record ng PCSO. So in short, wala akong nagsasubmit na negative. Hindi po dapat negative. Hindi, so walang nagsasubmit. Wala po. No, kasi Dapat sobra. Oo. Opo. Yun ang problema, Mr. Chair. Dapat nare-reconcile nila yung digital transactions nila based on that. Mr. Chair, if I may add after Congressman Gomez. Congressman Acop, it's okay for you to yield for a while to Congressman I Erwin would just Tulfo. add, Mr. Chair, doon sa sinasabi ni Congressman Gomez, tama po yun. Hindi po sila, may mga instances na hindi sila digitalized.
Pero as per my conversation with the GM a couple of weeks ago, and I did my interviews over the radio, in fairness naman, they're doing something about it. Kaso nga, Mr. Chair, paano ko mismo yung may hawak ng franchise ang gustong gawa ng kalokohan at wala pa silang safety measures sa safety net. So, ang kawawa lagi yung gobyerno kasi umaasa lang sila doon sa remittance ng franchisee or ng may hawak ng franchise. Kung ano sasabihin niya, ito lang kinita namin. And that has been a problem since Pinoy time pa po yan, Mr. Chair, since PGMA pa. Problema na yan, hindi mo talaga makita yung record kung magkano ang income nung may hawak ng franchise because tinatago niya. Ipapalabas niya lang yung gusto niya para maliit ang ibabayad niya sa PCSO, maliit ang ibabayad niya sa tax. Pero in reality, millions. Dahil kagaya niya, Mr. Chair, tumatakbo yung kabo, yung kolektor talaga na may ID na sinasabi ni PNP. Paano niya huhulihin? Eh, sasabihin niya, may ID ako, yung pala, nangungulekta rin siya ng wetting. Ito hindi naman niya idideklara yon. Mas malaki po ang kinikita kasi sa wetting. Konti lang nire-remit sa STL, sa PCSO. Pag tumama po, PCSO ang magbabayad. Kaya nga. So, Madam, will you confirm na tama yung sinasabi ng mga congressman dito? Hindi naman po kayong Tama? mag-reason po. Kasi basta sa operations lang po kami, yun lang yung sinusunod namin. Kung ano yung approve sa kanila. But of course, the board of the PCSO can change the policy, di ba? With regards to the operation ng STL, no? Di ba? Kaya naman, di ba? Opo. So we'll be inviting all the board members. Mr. Chair, Yes, Congressman Akop, please. just to follow up that issue, this issue was taken up by the Committee on Public Accounts during the incumbency of the Honorable Danny Suarez. And Iha, nasaan na si Madam Gabuyo? May previous commitment po. Kaya hindi naka-attend. Dapat Kasi siya po talaga yung... naalaala ko na sumasagot sa mga katanungan namin noon eh. Opo. At anyway, nagkaayos na ba yung inyong chairman at saka yung presidente ninyo? Di po namin alam yan. Nagsisinungaling kaya ata Iha. Di naman po. Di talaga. Ibig mong sabihin, Personal. kayo ang nandun, hindi nyo alam na may sigalot sila. Samantalang kami na nandito sa Kongreso, alam namin na may sigalot. Sagutin mo ako, Iha. At baka ng tama. Di ko po, sir, personally po, hindi ko alam yung kung anong meron. Officially, sige. Officially, wala naman po kaming kasi kami sa GM lang naman po kami. Okay. Wala po kaming sa chairman's office. Noong bang investigasyon nung panahon ni Honorable Suarez, nasaan po kayo? Di po ako nag-a-attend. Hindi, nasaan po kayo? Anong opisina po kayo? Baka po, sa STBR po, Southern Tagalog and Bicol Region Na STL. Department po ako. STL, Operations. Sa lang po, may loto, may STL. Okay, sige. Hindi ba totoo yung sinabi ni Honorable Erwin Tulfo na yung mga dating operator ng wetting, sila na rin ang may hawak na ibang franchises ng lotto operations? Would you know that? Para pong sabi nila yung dating mga wetting, yun ang illegal, ngayon nilegalize ng Yes. PCSO. At totoo rin po ba na sila po ang may hawak ng iba-ibang franchises sa iba't ibang lugar ng ating bansa? Hindi ko naman po kilala ang mga... Pakisagot nyo lang po yung akin. Hindi ko naman tinatanong kung kakilala po nyo Hindi sila. ko po I'm not privy to that po, sir. Mr. Chair, may I request that the head of the operations department, insofar as STL operations are concerned, be invited? Kasi hindi alam nitong ating resource person yung sagot sa aking mga katanungan eh. Okay, we will be inviting the COMSEC is hereby directed to invite the operation office of the PCSO with regards to the query of Vice Chairman Akop. Go ahead. Thank you, Mr. Chair. Yung pong pinakita ni
Chairman Dan Fernandez na pinag-placean ng betting. Authorized ba yun according to your circular? Pwede pong i-check. Meron kaming authorized Hindi yung mag-isa na stations. tao nakaupo lang doon. May authorized stations po kami. May approved Kaya authorized nga, stations. according to your circular, may betting stations kayo dapat. Official betting stations. At may mga tauhan kayo na iikot with the proper identification para kumuha ng mga pusta. Di po ba? Yun ang inyong circular eh. Parang di na po. Ha? O hindi mo alam yung ito? Nag-inspect po. 2020 Small Town Lottery Revised Implementing Rules and Regulations. In-inspect po ng branch manager Hindi ang nga, aming stations. hindi po ba tama na dapat meron kayong official betting station? Opo, meron. Yes. At meron kayo yung mga tao sa betting station na parang iikot, may ID para kukuha ng pusta, di po ba? Opo, lahat sila dapat naka-ID at saka naka-uniform. Yes. Pero dun sa pinakita ni Honorable Dan Fernandez kanina, yung ating chairman, ay may mag-isang tao nakaupo at kumukuha ng mga bets. Yung ba pinapayagan ninyo? Basta po kung dapat yung station, pwede pong i-check namin kung Hindi po yun ang approved katanungan ko. station. Pinapayagan nyo po ba yun? Hindi naman po ganun ang station eh. Tinatanong ko po kayo, pinapayagan nyo po ba? Hindi po dapat. Hindi dapat. Pero nangyayari kasi may ebidensyang pinapakita yung aming chairman. Diba? Huwag na kayong magtago. Kasi napalabas na lahat ito nung last hearing pa. Diba? Yun ang katotohanan talaga. Yung sinabi ni Honorable Tulfo, katotohanan talaga yun. Kasi the records of the hearing of the Committee on Public Accounts before, naandun. Kung gusto mo, huhukahin ko para ipakita ko sa iyo eh. Diba? Kasi membro rin ako noon dun eh. So huwag nyo na kasing pagtakpan. Alam nyo naman to eh. Kung alam namin, galing naman sa inyo lahat yung ebidensya noong kami nag-hearing eh. Galing sa PCSO. Kasi, ang importante lang sa inyo, yung amount, ano nang tawag nyo ron, doon sa dapat monthly na ibigay ng franchise holder. GMMRR po. Yun din ang inaasikaso ng lotto operator. Masatisfy lang niya yun, pero yung iba doon, puro illegal na. Kasi yun din ang problema ng PNP. Kagaya ng sinasabi ni General Lucas. Huhuli nga sila nung kumukuha ng pusta, pero yung operator ng lotto gagawa ng certification na yan ay mga tao namin at legal yung ginagawa. Noong pa nangyayari yan, Iha. If you do not know that, ay hindi ko alam kung saan po kayo nanggaling. Meron din po kaming listahan na pina-furnish sa PNP sa mga law enforcement agency na mga yung mga nagpapataya po ng aming STL-AAC. May listahan po. Sige. Papasok na kasi tayo dyan eh. Ginagawa rin excuse ng PNP yun para hindi nila hulihin yung mga kobrador ng weteng. Galing po ako dun sa kapulisan eh, kaya alam ko po yan. Yun ang yung katabi mo nga, tumatango eh, totoo. Pero matanong ko po kayo, meron na ba kayong inalisan na prangkisa dahil sa pagbabiolate ng inyong circular? Sino ba? Para may mga nata-terminate naman po kami. Ano ang dahilan? Yung iba sa... Madali. Meron na ba sa atin? Wala naman. I do not know, Mr. Chair, whether the resource persons from PCSO are the proper persons who would answer the questions.